Kaya nga mga minamahal, pag tayo po ay may mga katanungan, mayroon tayong gustong maunawaan, mga minamahal, babase tayo sa salita ng Diyos. Mga minamahal, kung hindi tayo babase sa ating pakiramdam, nadadaya ang ating puso, mga minamahal. Hindi tayo babase sa ating nakikita, mga minamahal, dahil maraming panlilinlang sa ating kapaligiran. Lagi tayong babase sa salita ng Diyos na kailanman hindi nagkamali, na kailanman hindi nadaya ang salita ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya nga, as a Christian, we need to be wise. Kailangan wise po tayo sa paglilingkod natin, mga minamahal ko. Ano man yung mga nakikita natin sa ating paligid, lalo na nowadays, in the last days, napakasama ng ating kapaligiran, napakadaya ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal. At bilang Kristiyano, sasalain natin lahat ng ating nakikita, lahat ng ating naririnig, bago nating hayaang pumasok sa ating isip at puso ang mga nakikita natin at naririnig natin. Bakit kailangan nating salain? Dahil, mga minamahal, kung yung iyong narinig at kung ano man ang iyong nakita ay hindi mo sinala sa salita ng Diyos, kung ano man ang daladala niyang narinig mo at nakita mo, iyan ang mangyayari sa buhay mo. Nakakatakot, mga minamahal. Kaya kung yung nakita mo at iyong narinig mo, pinaniwalaan mo agad, hindi mo sinala, subalit ang hatid-hatid pala noong nakita mo at narinig mo ay kapahamakan. Iyan ang mangyayari at magaganap sa buhay mo. Kaya be careful, beloved brethren. Sabi ng Bible, be wise as a serpent. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginagawa ngayon ng social media? Ang social media, number 1 yan na sandata ng kaaway ng Diyos. Maraming nangangaral sa social media, mga bulaang propeta. Tinitwist yung word of God. Mga minamahal. Pangangaral nila puro prosperity, puro kasaganahan sa buhay. Mga minamahal, hindi itinuro ang totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Itinuro nila na once you are safe forever. Mga minamahal, makakapunta ka pa rin daw sa piling ng Diyos kahit walang sakripisyo, kahit walang pagtitiis, makapunta ka pa rin sa langit. Subalit contradict sa buhay ni Pablo sa Biblia. Si Pablo, sabi ng Biblia, si Pablo is a rich man, mga minamahal. Siya'y abang tao, mga minamahal ko. Hirap na hirap. Puro pagtitiis, sakripisyo, mga minamahal, ang naging buhay ni Pablo. Yun ang halimbawa, mga minamahal, ng totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ang iyong landas, mga minamahal, kung iyong landas na tinatahak ay nasasaktan ka, nararamdaman ka, nalilinis ka, tama ang iyong landas na tinatahak papunta sa buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord. Yan ang landas papunta ng langit. Lilinisin ka. Sabi nga ng Biblia, ang sangang nagbubunga, lalong nililinis para lalong magbunga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, ang pangakong buhay ng Diyos sa atin, hindi lamang basta abundant life. Ang pinakapangako talagang buhay ng Diyos, yung tinatawag na purposeful life. Yung buhay mo, gagamitin niya for His glory. Yung buhay mo, gagamitin niya for His kingdom. Kaya ang masusunod sa buhay mo, hindi ikaw, hindi yung mga plano mo, ang masusunod, ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Amen? Kasi, kapag ikaw pa rin ang sunod sa buhay mo, hindi ka magagamit ng Diyos for His glory. Hindi ka lubos na magagamit na malabay na for His kingdom. Kasi mayroong tinatawag na reservation, mga minamahal. Kapag ang buhay mo, ibinigay mo sa Diyos, ibinigay mo ang manibela ng buhay mo sa Diyos, hayaan mo ang Diyos ang mag-control sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag natin sundin ang ating puso. Walang kasiguraduhan na laging tama ang ating mga puso. Dahil ang ating puso at isip nadidisip ng kaaway. Mga minamahal ko. Minsan, hindi natin alam, umaatake yung kaaway sa buhay natin. Hindi na kasi magpapakita ng demonyo na may sungay, na may pakpak, na may buntot. Hindi na magpapakita sa iyo. Ang ginagawa ng kaaway, yung mga bagay na akala mo totoo, yung mga bagay na akala mo tama, at kapag naniwala ka,
na-atake ka na ng kaaway ng Diyos. Kapag naniwala ka sa mga bagay na hindi nakaayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, na-atake ka na ng kaaway ng Diyos. Ganoon katuso ang kaaway ng Diyos. Kaya kailangan mga minamahal, we need to be wise, mapagbantay, mapanalanginin tayo, mga minamahal ko, upang hindi po tayo magapi ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa Romans chapter 7, verse 24. Dito po sa aklat ng Roma 7:24. Abang tao ako, sino magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Ano sabi sa English, mga minamahal? Romans chapter 7, verse 24. Oh, wretched man, that I am I who shall deliver me from the body of this death. Ibig sabihin ni Pablo, abang tao, marami siyang pagdurusa na pinagdadaanan sa kanyang paglilingkod. Hindi laging rosas ang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi laging masaya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Misa ipaintulot ng Diyos na tayo, mga minamahal, ay malinis, masubok, mga minamahal ko, upang makita ng mahal na Panginoon yung ipinaglingkod mo ng maraming taon. May nagbabago ba sa iyo? Lumalago ka ba sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon? Tumataas ba ang level ng iyong pananampalataya? Lalo ka bang nagiging masunurin sa mahal na Panginoon? Everybody say amen. Hindi lalabas ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos hanggat hindi tayo nadadarang. Yung totoong kalagayan ng Kristiyano, kapag isinalang ka sa apoy, mga minamahal, nilinis ka, tumaan ka sa pagsubok, kung ano yung magiging attitude mo, yun ka talaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya kung ikaw ay itinarang sa apoy, nanatili kang tapat sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Tumatatag ka na, lumalago na ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ng talata, yung buhay ni Pablo, o buhay natin mga Kristiyano, hindi puro rosas talaga. Yung ating buhay, kaya tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, gagamitin talaga ito ng Diyos for His glory. Minsan masasaktan ka. Nabasa niyo na po ba yung nangyari sa Book of Nehemiah? Yung rebuilding the wall. Si Nehemiah, tinawag siya ng Diyos para gamitin, para buuin yung wall ng Israel. Tinawag si Nehemiah para yung mga nangawalang anak ng Diyos, magsama-sama ulit sila. Pero mga Sawail, mga minamahal, yung mga Israelita. Pero ano ang nangyari, mga minamahal? Dahil yung buhay natin ay purposeful life, si Nehemiah, siya ay nahirapan, nadurog, nasaktan ng paulit-ulit para lamang makapanumbalik yung mga anak ng Diyos na nangawalay sa paanan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, minsan sa paglilingkod natin, masasaktan tayo, parang madudurog tayo, para yung iba muling makabangon, yung iba muling mabuo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kung hindi mo alam yung salita ng Diyos, kapag ang Kristiyano nakatingin sa mga nangyayari, bumabase sa kanyang pakiramdam, mawawala ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung purpose ng mahal na Panginoon, yung calling mo, mawawala sa iyo. Kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos at bumasi ka sa iyong naramdaman, bumasi ka sa iyong nakita, mga minamahal. Si King Nebuchadnezzar nga, mga minamahal. Ilang beses siya dinurog ng mahal na Panginoon dahil mataas ang kanyang pride. Ilang beses siyang tinuwid ng mahal na Panginoon hanggang sa na-realize niya na ang lahat ng mayroon siya, yung kanyang kaharian, lahat nagmula sa mahal na Panginoon. Ganon din yan sa paglilingkod natin. Mga minamahal, paulit-ulit tayong lilinisin, paulit-ulit tayong dadalisayin, na parang paulit-ulit tayong nadudurog hanggang sa dumating yung point na makita mo na hindi mo kaya na wala ang mahal na Panginoon, na ang buhay mo ay laging nasa kamay ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, the righteous shall live by faith, not by sight. Kasi mga minamahal,
Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi tayo pwedeng kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Di ba? Yung mga tao sa sanlibutan, mga barkadahan yan, magkakaibigan. Marami sila magkakaibigan. Pero kapag meron silang hindi napagkasunduan, anong ginagawa ng mga tao sa sanlibutan? Nagkakampi-kampihan sila. Itong grupo na ito, itong barkadahang ito, magkampi-kampi sila laban sa isa nilang kaibigan. Mga minamahal, hindi natin masisi. Dahil yan ay walang mga Diyos sa kanilang mga buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Biblia sa Book of James chapter 1, huwag tayong maging katulad ng double-minded man. A double-minded man is not stable in all his ways. Ang sabi ng Biblia, James chapter 1 verse 6, mga minamahal ko, na kapag yung alon sa dagat, hinampas ng hangin papakaliwa at hinampas ng hangin pakanan, huwag daw maging ganoon ang ating pananampalataya na kung saan lamang tayo dali ng hangin, ay doon tayo, mga minamahal. Everybody say, Amen. Sa sanlibutan ganyan. Pagka meron sila hindi pinagkaunawaan, magkampi-kampi sila. Sasabihin ng mga kaibigan nila, dito tayo, laban tayo sa Kanya. At sasabihin ng mga kabilang panig, dito tayo, laban sa Kanya. Hindi po pwede na ganoon ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa paglilingkod natin, we need to always base in the Word of God. Kapag mayroon kang tanong, may gusto kang malaman, huwag kang basta lalapit kung kani-kanino. Huwag ka basta-basta makikinig kung kani-kanino. Makikinig ka sa salita ng Diyos. At sino ba ang nagdadala ng salita ng Diyos? Unang-una, ang ating mga pastor. Pangalawa, the beloved children, tulad ng family. Pangatlo, ang mga mangangaral na itinalaga ng mahal na Panginoon sa banal na iglesia upang magturo sa atin na lumakad na ngayon sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Doon tayo lalapit. Hindi tayo basta-basta makinig sa isang side lang. Makinig tayo doon sa mga lingkod ng Diyos. Yung mga nakasama ng ating mga pastor. Kasi sila, mga minamahal, marami ng karanasan yan. Hindi yan basta-basta nagdidesisyon. Yan po ay ginaguide ng Holy Spirit ng mahal na Panginoon. Ano mang lalabas sa kanilang mga labi, mga salitang lalabas sa kanilang mga labi, yan ay galing sa mahal na Panginoon. Ano man ang kanilang desisyon patungkol sa pananagawain, hindi yan galing sa kanilang puso. Yan ay galing sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya, yung mga tao sa sanlibutan, nagkagulo sila. Away-away. Yung mga magkakamag-anak, pag may hindi mga pinagkasunduan, nagkampi-kampihan, nagkaroon ng pagbahabahagi. Mga minamahal. Hindi naman natin masisi. Dahil sila ay walang espiritu ng Diyos. Sir, sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, hindi dapat nangyayari ang ganoong mga bagay dahil tayo ay may espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay sabi ng Biblia, if anyone among you needs advice, if anyone among you needs healing or prayer, sino ang tinatawag? Ang sabi ng Bible, call the elders of the church. Everybody say Amen. Bawa, may sakit yung anak mo. May naramdaman. Mga minamahal, sino tatawagin mo? Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kaibigan mo. Tawagin mo yung mga matatanda sa iglesia ng mahal na Panginoon. At bakit sila ang tatawagin mo? Dahil pag sila ang tinawag mo na ayon sa Word of God, sa tiyak na bagay, kikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Pagalingin yung karamdaman ng iyong mahal sa buhay. Bakit? Kasi lalangisan sila ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi iyon ang gusto ng mahal na Panginoon. Call the elders of the church. Everybody say Amen. Kung gusto mo ng advice, spiritual advice, spiritual na payo, meron kang kabigatan sa iyong puso, nalulungkot ka, nasasaktan ka, matindi ang iyong pagsubok, huwag kang kani-kanino lalapit. Huwag kang kung kani-kanino makikinig, lumapit ka sa mga lingkod ng mahal na Panginoon. Dahil yan ang nasa Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mangyari, mga minamahal, kapag hindi mo sinunod yung Word of God, papatunay na sinusunod mo yung puso mo.
Kasi magsisimula yan sa puso eh. Dideklara ng ating puso, ng ating mind, ng ating heart, susunod yung ating will. Mga minamahal. Kaya kung gusto mo na makasiguro ka na yung ipapayo sa'yo magpapalago ng iyong pananampalataya, lalapit ka sa mga lingkod ng Diyos na itinalaga ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa paglilingkod natin, we need to fully surrender our lives to God. Mga minamahal, pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, dapat isinuko mo ng buo yung buhay mo na kahit anong mangyari, in the future, kahit anong mangyari sa mahal na Panginoon ka, hindi magbabago ang iyong panata sa mahal na Panginoon. Kahit nahirapan ka, kahit nasaktan ka, kahit nawalan ka, kahit naubusan ka, mananatili ka sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Mahirap po kasi kapag hindi natin nakuha yung gusto natin. Hindi natin nakamtan yung plano natin. Saka natin iiwan ng mahal na Panginoon. O aalis sa piling ng mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos ang kaluluwang umaatras. Ang sabi ng Biblia, hindi ito kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Kaya laging moving forward. Mahirap, masakit, maraming pagsubok, maraming paglilinis. Magpapatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Dahil ang nais mo, hindi tagumpay dito sa lupa. Hindi pagpapala lamang dito sa lupa. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, ang sabi ng ating pinag-aralan, igapos ang ating puso sa mahal na Panginoon. Kasi the moment na iginapos mo ang iyong puso sa mahal na Panginoon, doon mo magsisimulang makikita kahit yung maliit na pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, magiging mapasalamatin ka sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kapag yung puso mo nasa mahal na Panginoon, nakayakap sa mahal na Panginoon, nakagapos, miski yung mga maliliit na pagpapala, para sa iyo, sobra-sobrang pagpapala na kaya grabe ang iyong pasasalamat sa mahal na Panginoon. Kasi may ibang Kristiyano, pag hindi nakagapos yung puso mo, malaki na nga yung pagpapala, hindi pa nagpasalamat sa mahal ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi nakagapos ang puso sa mahal ng Panginoon. Pero kapag nakagapos ang puso mo sa mahal ng Panginoon, siya ang lahat-lahat sa iyo. Ang mahal ng Panginoon, ang pangarap mo, ang mahal ng Panginoon, ang kalakasan mo, ang mahal ng Panginoon, ang kaligayahan mo. Miski maliit na bagay na ginawa na ang Diyos para sa iyo. Grabe ang pasasalamat mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi minsan, sa buhay natin, yung mga big event lang ang ating pinapasalamatan sa Diyos. Mga minamahal, may nangyaring yung prayers mo na matagal na, tinugon ang mahal na Panginoon. Para sa iyo, yun lang ang ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Pero hindi mo alam, mga minamahal, araw-araw may ginagawang mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo lamang itong makita. Kailangan magkaroon ka ng tinatawag na spiritual eyes para ma-appreciate mo ang mga ginagawa sa iyo mabuti ng mahal na Panginoon. Na hindi ka na maghahangad na manghisigit pa doon. Dahil ang malaman mo lamang na mahal ka ng Diyos, yung malaman mo lamang na ikaw ay iniibig na mahal na Panginoon, sapat na. Amen? Sapat na, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag iginapos natin sa mahal na Panginoon ang ating puso, mga minamahal, doon natin higit na makikita at malalaman na hindi tayo nagkamali ng pinili. Na hindi ka nagkamali kahit tinalikuran mo yung pangarap mo alang-alang sa Diyos. Hindi ka nagkamali na kahit tinalikuran mo yung maganda mong trabaho, yung maganda mong pinag-aralan, yung mga pagkakataon, mga minamahal, na dapat ay ibinigay sa iyo ng sanlibutan, na tinalikuran mo alang-alang sa Diyos. Kapag nakagapos ang puso mo, makikita mo na malinaw na tama ang iyong naging desisyon sa buhay na paglingkuran ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kasi, kapag hindi nakagapos ang iyong puso sa Diyos, manghihinayang ka. Sana pala tinuloy ko na yung pangarap ko. Sana pala pumunta ako doon. Sana pala ginawa ko to, mga minamahal. Kapag hindi nakagapos ang iyong puso. Pero kapag ang Diyos ang lahat sa iyo, mga minamahal, para sa iyo, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, pangit man o maganda,
nahihirapan ka man o nagagaan ka man, para sa iyo, lahat makabubuti para sa iyo. Everybody say praise the Lord. Everybody say amen. Kahit ano nangyayari, para sa iyo lahat, ituturing mong makabubuti sa iyo. Bakit? Nakagapos ang puso mo sa mahal na Panginoon. Hindi na pwedeng agawin ng sanlibutan. Ang Diyos na nagmamayari ng iyong puso. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yeah, we need to stop worrying to the things that we can't control. Bilang tao, may mga inaagam-agam tayo. May mga inaalala-alala tayo. Pero mga minamahal, sa mundong ito, kahit anong gawin natin, hindi natin makokontrol na maayos ang mga bagay-bagay, mga minamahal. Kahit anong gawin mo, kahit anong talino mo, kahit anong talento mo, kahit anong success pa naabot mo dito sa lupa, hindi mo kayang makontrol ang mga bagay na mangyari ayon sa nais mo hanggat hindi mo ibinibigay sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya huwag na nating alalahanin masyado. Yung mga bagay na hindi natin makontrol, yung mga bagay na hindi natin kaya, ibigay natin lahat sa mahal na Panginoon dahil ang Diyos kaya lahat. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May hangganan tayo. May hangganan tayo, mga minamahal. Minsan, nauubusan tayo ng lakas. Minsan, pinanghihinaan tayo ng loob, mga minamahal. Minsan, nadidisappoint tayo, nadidiscourage tayo. Minsan, akala natin, ang tatag-tatag na natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pero dumating ang isang matinding pagsubok na parang nadurog tayo. Halos hindi tayo makabangon. Mga minamahal, may hangganan tayo. Kailangan natin ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kaya hindi tayo lalayo sa Diyos. Hindi natin pababayaan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Hindi natin tanalikuran yung calling natin sa mahal na Panginoon kahit anong mangyari. Everybody say amen. Kasi, kapag yung calling mo, pinabayaan mo, yung paglilingkod mo, pinabayaan mo, malinaw, nasusunod ang puso mo. At kapag ang puso natin ang nasunod, sabi ng Biblia, ang puso ay madaling madaya. Ang puso ay marupok. It leads to destruction. Mapapahamak tayo. Kaya mga minamahal, sa paglilingkod natin, lagi natin titignan lang ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kahit ano mangyari. Ang mahal na Panginoon lang. Pangit o maganda, may pagpapala o wala, Diyos palagi. Mga minamahal, everybody say amen. Temporal lang naman ang mangyayari sa buhay natin dito sa lupa. May pagsubok ka, temporal lang yan. Hindi yan eternal. Nasaktan ka, temporal lang yan. Lilipas yan. Paghihilumin yan na mahal na Panginoon. Ang importante, kahit nasaktan ka, nadurog ka, ang importante, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Last verse. Last verse na po tayo, mga minamahal. Maganda na po ang ating mga awit at mga manunugtog. Lucas 12:27. Lucas 12:27. Wari ninyo ang mga liryo kung paano sila nagsisilaki. Hindi na nagpapagal o nagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon man sa buong kalawalatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mahina pa kami naman. Everybody shout, praise the Lord. Kung ang mga bulaklak daw, hindi pinabayaan ng Diyos, gaano pa po tayo kahalaga sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, hindi tayo dapat nangangabalisa sa ating buhay. Ano man ang ating kakainin, ano man ang ating daramtin, ano man ang pangangailangan ng ating mga anak, ano man ang mga nangyayari sa ating mga hanap buhay, hindi tayo dapat nangangabalisa dyan. Mga minamahal, everybody say amen. Dahil mga minamahal, kung ang ibon, ang mga bulaklak, hindi pinabayaan ng Diyos, how much more tayo na marunong magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Na marunong umiyak sa ating mahal na Panginoon? Kaya mga minamahal, ganoon din yan sa ating buhay. Kung meron tayong kalungkutan, kabigatan sa puso, mga pagsubok, problema, mga minamahal, huwag mong takbuhan. Huwag mong takasan, mga minamahal.
Harapin mo, mga minamahal. Dahil hindi ikaw ang haharap dyan mag-isa, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan kasi, kapag yung pagsubok natin malabundok, ang Kristiyano parang aatras. Kapag yung problema natin maladagat, ang Kristiyano parang ayaw tumawid, mga minamahal. Bakit? Sinusunod niya yung puso niya. Sinusunod niya yung isip niya, yung puso niya. Ang idinidikta ng kanyang puso, kaya ko ba to? Mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, hindi mo kaya ng Diyos mo, mga minamahal. Everybody say amen. Ang idinidikta ng iyong puso, makakatawid ba ako dito sa maladagat na pagsubok na to, maladagat na problema na ito? Sasabihin ng iyong puso, hindi mo kaya. Pero sasabihin ng Diyos, ako'y higit pa riyan. Kaya mo makatawid dahil ako ay sumasa iyo. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, the moment that you bind your heart to God's will, mga minamahal, you will know that your heart is in a safe place. Everybody say, praise the Lord. Kapag yung puso mo, iginapos mo sa kalooban ng Diyos, iginapos mo sa mahal na Panginoon, araw-araw mararamdaman mo na safe ka. Araw-araw pakiramdam mo, yakap-yakap ka ng mahal na Panginoon. Walang makapagpatisod sa iyo, walang pagsubok na makapagpatalikod sa iyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi natin, beloved Mama dear, kapag tumalikod ka pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, magpa-check up ka na. Sabi po yan ng ating beloved Mama dear. Kasi mga minamahal, saan ka pupunta? Pag iniwan mo ang pananagawain ng mahal na Panginoon, saan ka pupunta? Narito ang buong katotohanan. Narito ang pag-iingat, pagpapala, himala at pagpapagaling, kapangyarihan ng Diyos, saganang biyaya at pagpapala, nag-uumapaw, narito sa pananagawain ng mahal na Panginoon. Bakit ka lalayo? Bakit ka babalik sa panandaliang kaligayahan sa sanlibutan? Bakit mo babalikan ang iyong dating buhay? Mga minamahal, ipagpapalit mo ba ang magandang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng mahal na Panginoon? Hindi. Kaya nga, kapag nakagapos ang ating puso sa mahal na Panginoon, batuhin ka man palagi ng bato. Kung literal man na bato, hindi ka tatalikod sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Kahit masaktan ka ng paulit-ulit, hindi ka tatalikod sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kahit kailan hindi nagkamali ang Diyos. Alam ng mahal na Panginoon ang ginagawa niya sa buhay mo. Alam na alam niya. Minsan, ipaintulot ng Diyos na may mga tao sa paligid mo na gamitin niyang instrumento para lumabas yung totoong paglilingkod mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Minsan hindi naman tao, minsan circumstances, minsan pangyayari sa ating buhay, ipahintulot ng Diyos para makita ng Diyos kung ano na ba tayo sa kanyang banal na harapan. Tayo ba'y dalisay na sa kanyang banal na harapan? Tayo ba'y matatag na sa kanyang banal na harapan? Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakagapos ang iyong puso sa mahal na Panginoon, kailanman hindi mo mararamdaman na malayo ang Diyos sa iyong buhay. Pakiramdam mo, lagi mo siyang kasama. Mga minamahal, yung parang isang luhod mo lang, isang pagtaas mo lang ng iyong kamay, nadara mo palagi ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Yung puso mo nasa mahal na Panginoon. Palagi. Hindi kayang matinag ng kahit anong problema. Hindi kayang matinag ng kahit anumang pagsubok. Mga minamahal, kapag ang iyong puso nasa mahal na Panginoon, mga minamahal, lagi mo mararamdaman ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Habang tayo po'y umaawit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bulay-bulayin po natin na pag-aralan sa hapong ito, habang ating pinapupurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. We are in the last days, mga minamahal. Gagawin lahat ng kaaway para tayo mawalay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kinakailangan kumapit ka sa mahal na Panginoon. Kapit. Huwag kang bibitaw. Kapit palagi. Kaya lagi natin naririnig sa banal na pulpito in the last days. Maraming Kristiyano ang sugatan. Mga minamahal. Pero kahit tayo sugatan, walang ibang mahalaga sa atin, kundi makapiling ang mahal na Panginoon sa pagbabalik ng Diyos. Hallelujah!